Praise the Lord. Purihin po ang ating Panginoon. Isang malaking biyaya po ng Diyos na tayo po ay mabiyayaan ng pagkakataon upang may bahagi po sa inyo ang Word of God sa ating mga pagkakaloob. In the book of Matthew chapter 28 verses 19 to 20, ang sabi po ay ganito, Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always until the end of the age. Ang wika po, humayo kayo sa buong sanlibutan, gawing alagad ang lahat ng mga tao, bautismuhan sila. Yan po ang kaparehang mensahe sa ating panahon. Ang sabi ng Bible, humayo kayo. Kaya tayo pong lahat ay bunga ng Ebanghelyo. All of us are fruit of the gospel preached by His sent ones in the church. Amen. Purihin natin Panginoon. At kasama sa mga pagtuturo, ang sabi sa verse 20, turuan sila na gumanap ng kalooban ng Diyos. At mga minamahal, saan ang Diyos ilalagay yung mga taong ginawang alagad, yung mga nabautismuhan, yung mga naakay? Saan po sila dapat ng Diyos ilagay? Sa verse ng Acts chapter 2, verse 47, ganyan na po ang sinasabi ng Panginoon sa book of Acts chapter 2. Sa verse po nito ay 47. Purihin natin Panginoon. Glory to God. Acts chapter 2, verse 47, praising God and enjoying the favor of all the people, and the Lord added to their number daily those who were being saved. Kaya saan daw po ng Diyos ilalagay? Yung mga naligtas, ang sabi, added to them, to their number. Sa ibang verse po ng Bible yan, sa ang Diyos nagalagay sa iglesia. They were added by God in the church. Sa oras na ang tao po ay makasampalataya, maligtas, doon ang Diyos ilalagay yung mga naligtas. Kaya lahat ng mga tao nilagay ng Diyos sa iglesia para maglingkod sa Panginoon. Magsabi ng Amen. Tayo bang lahat ay nasa iglesia ngayon? Parang wala. Hallelujah. Parang hindi Lahat ng nilagay ng Diyos sa iglesia, magsabi ng Amen. Biyaya ng Diyos sa inyo, no? Ano yan, mga minamahal? Pinapakita ko po sa inyo ang kahalagahan ng pagsamba sa Diyos. Ang isa sa mga purpose kung bakit tayo nilagay ng Panginoon sa church ay upang number 1, sabi sa Acts chapter 2, verse 42, sumamba tayo sa Panginoon. Acts chapter 2, verse 42. Ano po ang kahalagahan? Ano pong number 1 pong layunin? Nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol, sa pagsasama-sama, sa pagpuputol-putol ng tinapay, at sa mga panalangin. E ang tanong, saan ginagawa yung pagpuputol ng tinapay? Anong gawain yon? Divine worship, pagsamba. Bakit ho? I'm giving this emphasis sa akin po yung pagsamba, pinakamahalaga. Pag-sabi ng Bible, we must remain in the spirit of worship, in the service of the Lord. At ang sabi ng Bible, kasama rin sa ating pagkatalagahan ang pagkakaloob ng ating mga ikapo. Tithes and offerings should be given to God. Tayong lahat, mga minamahal, we were being taught in the church to set aside a portion of our income, 10%. Bakit ho? Ito ang matuwid na gawin sa Diyos sapagkat, bakit? Lahat ng meron tayo galing sa Panginoon. Diba? Mga minamahal, do you believe in that? Kung meron tayo ngayon, mga minamahal, ito ay biyayang galing sa Diyos. Bahala ng Diyos bukas. Diba? He will provide. Bakit po? Ang mahalaga, magawa mo. Ang matuwid na nagawain sa paningin ng Diyos. At pag hindi mo nagawain, mga kapatid, the conviction of the Holy Spirit will haunt you. Yung hinahunting ka. Parang wanted ka, damang mo yung sakit, damang mo yung sumbat ng Holy Spirit. Inaakay tayo ng Diyos sa pagsamba. Inaakay tayo ng Diyos sa pagdalo sa mga gawain ng Panginoon. Sabi sa pagdalo sa gawain ng Panginoon, sa mga pananalangin. Ano yan? Mga pagtuturo sa iglesia yan. Ano po ang layunin? Para pagtibayin ang ating pananampalataya, maging sa pagkakaloob ng ating maikapo. Ano yan? Mga paraan upang tayo banalin, pagtibayin, pasakdalin sa ating pananampalataya sa Panginoon. Ano ang pangako ng Diyos? Napakadami, hindi ko na mabanggit lahat yan.
Pero ang isa sa mga pangako ng Panginoon, mga kapatid, pakinggan ninyo. Sabi ng Panginoon sa Philippians chapter 4, verse 9. He will provide our needs according to His riches in glory. Paano kung wala ka nang maisaing? God will provide pa rin. Wala kang pamasahe pa church, maglakad. Diba? Gawa tayo ng paraan, hindi mo hahayaan na mahadlakan ka ng linggo, wala ka sa Panginoon, wala ka sa simbahan, sa church. Diba? Don't ever let any hindrances in attending the worship. Yan dapat ating tatak sa ating mga puso at isipan, mga kapatid. Huwag hahayaan na ang pagsamba sa Diyos. Wala ka. Nakakatakot, sabi sa Bible, nakakatakot na bagay ang mahulog sa kamay ng Diyos. Amen. Kaya sa ating po mga paglilingkod, mga minamahal, ating panghawakan ng mga pangako ng Panginoon. He will provide our needs. Bakit po? Mawalan tayo, nawalan ka. Kaya sabi sa Hebrews, chapter 6, verse 10, hindi liko ang Diyos upang kalimutan ang ating mabubuting gawa. Sa ating po mga pagkaloob, mga minamahal, panghawakan natin ang pangako ng Panginoon. He will never leave us nor forsake us. Tayo po ito mayong lahat, ating ibigay ating mga kaloob sa gawain ng Panginoon. At habang ating inaawit ang give thanks with a grateful heart. Glory to God. Hallelujah.